What is going on guys, Joe Moto here. Wala tayo sa garahe ngayon dahil andito tayo ngayon sa Thailand para masubukan ang mga bagong modern classic bike ng Triumph. Tulad na lang nitong Speed 400. First time natin dito, kaya good luck sa atin. Bago ang lahat, we would like to thank Triumph Motorcycle Philippines and of course Auto Hub Group kasi dahil sa kanila ay masusubukan natin ang mga nagagandahang mga motor na to dito sa Thailand. And as of now, meron silang 7 dealership sa Pilipinas, so you might want to check that out para makita nyo personal ang mga nagagandahang mga bikes na to. Bagong 400cc platform para sa taong 2024. Kilala natin ang Triumph bilang isang brand na naglalabas ng matataas na displacement, pero this time, dude, naglabas sila ng 400cc. What? Anong meron sa makina? Gumagamit ng 398cc displacement, pero guys, wag po kayong mag-alala dahil expressway legal po to sa Pilipinas. It's a liquid-cooled single-cylinder 6-speed tranny double overhead cam na may lakas na 40 horsepower at 8,000 RPM at 38 Nm of torque at 6,500 RPM. Fuel injected na may tank capacity na 13 liters, may bigat na 170 kg, mas magaan ng 9 kg kesa Scrambler 400X, at mabibili nyo sa Philippine price for an SRP of 299,000 pesos. Pasok sa banga! Umpisa natin sa harapan, buksan natin. Dahil nasa modern classic bike tayo, gumagamit ng round LED headlight. Kung makikita nyo, parang nakita ko na tong ganitong klaseng LED somewhere, hindi ko alam. Pero LED to, ang cool, parang Batman, na may maliit na Triumph logo dito sa gitna, na may ganitong design sa gilid, at LED turning light. Asan ba yun? Ito. Medyo mahaba yung turning light nya, which is, I think may aftermarket naman para dito kung gusto nyo mas maliit. Signature tank from Triumph na may dent dito sa gilid para sa mga tuhod natin. As of now, nasa harapan nyo ang Speed 400 in black. Available to in 3 colors, which is blue, red, at itong black. Actually, black yung tangke niya dito sa part na to, then medyo gray dito sa baba, at yung tank cap minove nila ng onti sa kanan para mas maganda tignan. Ang sarap titigan ng Speed 400. Powder coated engine case with Triumph logo sa gitna. May badge ng TR Series 400cc. Etong mga to, tawag dito mga TR Series, mga Speed 400, Scrambler 400X, and fins dito sa gilid for extra cooling. Nice. Hindi siya manipis makapal siya actually. Mukha siyang manipis pero makapal siya. Tubular steel frame na may galvanized subframe. Foot pegs and foot brakes, iba to, medyo manipis siya kumpara sa Scrambler. Makapal na piping dito sa header, then catalytic bread box na sa ilalim, medyo malaki. Tapos slip-on na muffler. Kung magpapalit kayo ng exhaust, pwede nyong baklasin to, then salpakan nyo ng exhaust na gusto nyo. Yung Scrambler kasi inibinili yung itsura ng exhaust dun eh. Upuan na may magandang leather, nice, na may white stitching sa gilid. Isang buo to, hindi katulad ng Scrambler na 2 piraso with Triumph logo, at may grab rail kayo para sa mga pasahero nyo. Then ang ginawa nila, in-extend nila yung fairing hanggang dito. Yung iba kasi, di ba, putol na. Yung iba kasi medyo binibiti nila. Ito, hinabaan nila. At LED taillight. Buksan natin. Nice. Gusto ko yung taillight niya with maliit na Triumph logo again dito sa likod. Sa motor na to, pinaliguan nila ng Triumph logo eh.
at LED turning light sa likod. Pagdating sa dash, buksan natin. Ang ganda ng display nito. By the way, yung susi makikita natin sa bandang kanan, at kung titignan natin yung dash, meron tayong malaking analog display sa kaliwa, which is yung speedometer natin, at sa kanan meron tayong rectangular digital display. Dito natin makikita yung gear indicator. As of now, nasa neutral tayo. At yung tachometer natin, meron tayong information dito na nakasulat side stand, EN off, engine off ata ibig sabihin nito. Tama ba? Okay, mayroon tayong maliit na button dito na may I na nakasulat. Ito ating information. Yes, ito nga. So dito makita natin odometer ng bike, which is 254 na yung natatakbo. Trip 1, trip 2 reset, hold lang din ata to. Current fuel consumption na naka-liter per 100 km. Hindi ko lang sure kung makapalitan nyo to in kilometer per liter. Range ng bike, kung hanggang ilan na lang ang itatakbo sa natitirang gasolina nyo. Clock at fuel indicator sa baba. Itong traction control dito sa speed twin naka-fix to, hindi siya pwedeng patayin, hindi tulad ng scrambler. At isa pa, mayroon tayong charger dito sa kanan. Type C to. Medyo malambot lang yung cover ng USB port, so alalay kayo dito kasi baka pag ginamitan nyo ng pressure washer, mahagip to, then mapasukan ng tubig. Mas maganda kung wag nyo nagamitan ng pressure washer pag naglilinis kayo. Mataas na handlebar dahil nga nasa naked bike tayo. Sa kanan makikita natin yung mga switches natin tulad ng kill switch, hazard switch na nasa kanan, at ignition. Yung mga button niya para sa akin okay lang. Tinipid sa part na to pero okay naman yung feeling. Clicky naman siya. Throttle grip, kamusta mga rubber nito? Okay, medyo matigas yung rubber na ginamit sa kanya. Parang maliit yung space natin para sa throttle. Sakto lang kamay ko At dahil nasa speed 400 tayo, naka round bar and mirror tayo. Tilt nyo lang, depende sa adjustment na gusto nyo. Makapal yung brake lever na ginamit sa kanya. Hindi po adjustable to. Sa left handlebar, imbis na pula, ganitong kulay yung nilagay nila. Medyo confusing to sa iba. Taas, ito yung magsisilbing low beam niya. Low beam lang yan Sa ibang motor kasi kapag pinindot mo to, ito yung high beam. Para magbukas yung high, which is ito, kailangan mong itulak pa forward tong button na to. Ayan. Ito yung button para sa information natin sa dash. Turning switch na clicky. Nice. At busina. Ang tunog na busina nito. Okay. Hindi ganun kalakas. At hindi po adjustable na clutch lever. Suspension natin sa harap, naka big piston upside down fork po tayo, pero dito sa speed 400 mas maikli yung travel suspension nyo, which is 140mm. Sa Scrambler 400X kasi is 150mm na may reflector dito sa gilid, at mas maikling fender. Sa Scrambler kasi mahaba-haba yun dahil yung bike na yun designed for slight off-roading. At nasa kanan yung disc brake, 300mm disc by Brembo caliper dahil nasa Indian built bike tayo with dual channel ABS. Wala po kayong radiator guard dito sa speed 400. Ano ba to? Plastic? Plastic ba to? Teka, hindi ko maramdaman. Yes, plastic. Swing arm na maikli, naka-gas monoshock suspension po tayo na walang brand. Though adjustable naman siya, adjustable ang preload niya. 17 inches wheel harap at likod na gumagamit ng stock tire na Pirelli Diablo Rosso 3. Nice! Na may stock size na 150 by 60 dito sa likod at 110 by 70 naman sa harap. Kapansin-pansin yung liit ng swing arm niya compared to the Scrambler 400. Single piston by Brembo caliper as well dito sa likod. 230mm disc with ABS as well. At kung bubuksan natin yung upuan, andito yung susian niya. So dito wala kayong mailalagay na kahit ano. Medyo masikip siya pero nagawa nila ng paraan para mag-fit lahat. Okay, dahil medyo familiar na tayo sa bike, punta na tayo sa unang upo dahil exciting to. Nasa Thailand tayo, masubukan natin ang daan dito. First ride sa Speed 400 dito sa Thailand. Mukha siyang speed twin, of course, dahil nasa DNA siya ng speed lineup ng Triumph. Premium looking bike para sa 400cc class. Naka Pirelli Rosso 3 na gulong. Unang upo. Dahil nasa speed 400 tayo, medyo mababa yung seat height nito. The seat height is 790mm. I'm 6 foot tall, 85 kilograms. At ito ang tindigan ko. Ano masabi nyo? Start na natin. Ito ang tunog niya, single cylinder.
Okay. Nice. Laban na to. Oras na para mag-ikot dito sa Thailand. False alarm. Blue pala ang gagamitin natin ngayong araw. Yeah. Iba-ibang mga nationalities ang kasama natin. May from Korea, China, at kung saan-saan pa. Okay. Nice. Bilis mag-ride ng mga to. Ganito pala dito sa Thailand. Okay, so ergonomic of the bike. Upright position tayo, given, dahil nasa naked bike tayo. Pero medyo sub-sub tayo pa forward ng onti lang naman. Handling, masasabi kong magaan yung handling natin. Very light handling. Bilis mag-ride ng mga to. Grabe yung Marshall na to. Hindi ko pala naayos yung side mirror ko. Teka lang! Dito tayo sa kabilang lane ng daan. So far so good. Upuan natin malawak na komportable. Malambot yung upuan natin. Nice. Do yung position ng kamay ko sa grip natin, sa mga rubber grip natin, saktong sakto lang. Oh, actually walang space eh. Do ganun pa man, hindi naman compromise yung riding natin. Clutch lever napakalambot. Salamat sa torque assist na nilagay ng Triumph dito. Simple to say, para siyang assist sa slipper clutch, para madali ang piga natin sa mga levers at smooth ang gearing natin. Also, andun yung peace of mind mo na hindi mag-lock yung rear wheel mo kapag nagda-downshift tayo. Dahil din naka ride by wire ang Speed 400, both bikes, Scrambler 400, magaan yung piga ng throttle natin. Hindi apaw yung feeling at responsive ang throttle natin, which is nice. Dahil mabilis ang takbuhan natin ngayon at nasa naked bike tayo, medyo malakas lang yung hampas ng hangin. Ramdam mo yung wind drag dahil wala tayong windscreen. May pitik tayo. 40 horsepower na may 37 Nm of torque. Isapat na yun para sa isang 400cc displacement. Nakakahabol siya. Etong motor na to, Tiger ata to, pero kaya natin humabol eh. Pero dahil naka single cylinder tayo, expect na natin na andun pa rin yung vibration niya pagdating sa high RPM. Hindi mawawala yun. Pero ang maganda dito, hindi OA yung vibration niya. Alam mong andun siya, pero tolerable siya. Downshift, smooth oh. Wow! Muntik na ako mapunta sa lane na to. Babi na eh. Kapag binigyan mo siya in low RPM, well, may onting delay. Pero compared to other 400cc, andun yung hatak niya. Nice. Ito yung klase ng ergonomic at power na pwede mong ipang daily. Oops, slow down. Hindi rin ganun kabalki yung motor. Actually medyo slim yung tangke niya. At keep in mind na kapag mag-squeeze tayo in tight traffic, naka bar and mirror kasi tayo, so kailangan ng onting adjustment para makasingit-singit. Pero ganun pa man, kung lagi mong ginagamit ang motor, masanay ka naman sooner or later. Yung digital dash natin, kahit tirik yung araw, in broad daylight, kitang-kita natin siya. Actually, dito sa motor na gamit natin na to, naka kilometer per liter yung fuel indicator natin, I mean yung fuel consumption natin, which is nice. Kasi mas advisable lang ganitong klaseng unit metric sa Pilipinas. Pupunta ako sa linyan to na naman, oh. Ano ba yan? Oh, eto na. Medyo off-road na tong daan na to. Lubak-lubak. Yun nga lang, napansin ko sa display niya, wala tayong
engine temperature, kahit bar o number. I mean yung makikita mo yung degree ng engine. Pero it's good to know na may mobilizer to kung ipapark nyo kung saan. So hindi ganun kadaling manakaw yung bike dahil may chip siya na naka-code sa bike nyo. Also, we have traction control dito sa motor na to, which is nice para sa 400cc. Alam nyo, naging mandatory na yun sa mga 400cc eh. Yeah. Kahit lubak yung Marshall, bilis pa rin takbo. Diyos ko talaga. Ito yung klase ng motor na I recommend na pwedeng ipang daily, pamasok sa trabaho, pamasok sa eskwelahan, pamorma, tambike, at best second bike kung may primary bike ka na. Ganda ng daan na to. Nagugulat ako kapag may sumasalubong, pakiramdam ko nasa maling linya ako. Ang kalmado gamitin ng bike eh. I mean, kung beginner ka at gagamitin mo to, parang ang dali nyong magkakaintindi ang dalawa eh. Ang ganda ng view oh. Dami na minibig. Welcome to Thailand mga Philippines. Sarap. Dahil din sa gulong natin, eh kumpiyansa tayo sa bawat lane natin sa mga corner. Makapit siya actually. Tulad ng ganito, may mga buhangin, makakatulong yung traction control na meron sa kanya. Ayos, walang sumisigaw ngayon ng bomba. Ganda ng daan na to, sarap mag-ride dito. Hindi ko pa masabi sa inyo sa ngayon kung kamusta pa ang init ng Speed 400. Dahil as you can see, tuloy-tuloy ang ride natin. Na-break in na kaya yung gulong nito. Ilan na po odo ng bike? 250 kilometers. So pwede na to. Dahil bago yung motor, nag-aalangan akong ilin tong bike. Pero dahil gamit na pala siya ng gusto, eh pwede na. Liko tayo dito sa Chachuang Shao. Alright, buha natin to sa corner. Basta ba yung gulong niya? Alright, Primera hatak. Okay, medyo nakakabitin lang yung RPM nya dahil maikli lang siya. Pero anyway, hindi naman performance machine to. Ginawa to para ma-enjoy mo ang view gamit ang mga classic bike na Triumph. 6 gear na pala ako. Yung nga tayo, kailangan natin na aero. Mukhang magagawa kaming top speed dito. Teka, saglit lang din sa kanya yung 140 ng akin. Akala ko ba test ride lang? Ba't may yukuan na? Braking natin sa front, well, may onting delay sa dulo. Foot brake, okay, decent braking. Yung mga switches natin still feels premium. Hindi ko lang gusto yung plastic red na ginamit nila dito. Pero itong gray button na ginawa nila, ito na, puro likuan na. Ito na yung twisties na hinahanap natin. Woo! Tapos kaliwa ulit. Alam niyo itong ride na to, mahilig mga liwa eh. Alam niyo kung mag-ride kayo dito sa Thailand, bawal ang mabagal. Hataw ang mga rider dito. Para sa ride na to, may kasama tayo. Brother Gino in the house of Motodeal. Redlining sa Speed 400. What? Ang maganda pa sa mga ganitong klaseng motor, also sa ibang Triumph bikes, napakaraming accessories of your choice. Kung gusto nyo bisan, pwede nyo lagyan ng saddle bag,
o kaya yung mga radiator guard. Marami namang mga pagpipilian sa mga Triumph dealership. Ang cool. Nakakaingit yung mga naka-scrambler. Kahit man tayo. Iba kasi foot pegs nun eh. Tsaka mataas kasi yun. Pero kaganda naman dito sa speed. Mababa yung skid height niya, which is okay para sa mga average Filipino height. Kapag nag-alangan ka sa bike, madali mong maibababa yung paa mo. Pag traffic, standstill, madali mong malalapat yung paa mo sa sahig. Confident ka sa bike. Sumisenyas yung spare natin, speed up pa daw. 140 tapos speed up pa daw. Marami tatakbo na to. Baga lang daw eh. Pictorials at video. Sarap ng ride na to. Sobrang enjoy ko to. Worth it ang punta natin dito sa Thailand. No way, man. Ganda dito. Skuday. Fuel consumption, nakita nyo naman yung ride natin. Hataw, pero most likely libre yung daan. Highway tayo. Pumalo tayo ng 25 km per liter, which is not bad para sa isang 400cc. Most likely sa ganun naglalaro mga ganitong klaseng displacement. I think kaya pa ito ng 27. Ganon. Tingnan nyo yung upod ng gulong natin. Ano masabi mo sa ride natin, Gina? Down payment na ako. You know what? Hindi B10, di ba? Parang hindi siya 400 eh. So 600. Parang middleweight siya eh. And magaan yung bike. Sobrang gaan. Oo. It doesn't feel wobbly. It doesn't feel walang ganyan. Road response is okay. Power is okay. Handling is very nice. Stable siya, hindi siya wobbly na high speed, which is very good sa akin. Comfortable riding position. Ang lambot ng upuan. Suspension is okay. Makapit yung gulong. Doon ako natuwa. Para sa 299,000 pesos, dude, sobrang sold ng motor na to. Let me know what you guys think sa comment section. Kung ano masasabi nyo sa ride natin na to gamit ang Speed 400. Before we end this video, I would like to thank Triumph Motorcycle Philippines at syempre ang Auto Hub Group for letting me experience their 400cc bikes dito sa Thailand. Ibang klaseng experience to. Papahinga lang tayo at magpapalit tayo ng bike. Gagamitin natin yung scrambler. So see you sa next content.